muli tayo po ilapos sa salita ng ating Panginoon. Okay, sa 1 Peter chapter 4 verse 18, doon po tayo mangungusa. Aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 18. Dito po yung sinasad na salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ibig sabihin bahagya ng makaligtas. Ibig sabihin nun ay parang ibig sabihin niya ay patsambahan na maligtas. Ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap. Ibig sabihin nun, tao ko yung daw matuwid ay bahagya ng maligtas o makaligtas. Ang masama kaya o masama ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Parang sinabi bagang kung yung matuwid nga ay mayroon pa rin question mark, ano pa yung mga tao makasalanan? Yun ang ibig tukuyin dito ni Apostol Pedro. So, nais ko mangusap sa paksang things you can't get to God without seriousness. Ang usap ako patungkol sa pagiging serious. Yung salita kasing matuwid, ano yung vocabulary niya, yung salitang matuwid. Dahil tulad niya yung salitang seryoso. Yun ang ibig sabihin, no? Yung mga tao ng seryoso ay bahagya ng maligtas. Ang masama at ang makasalanan, isang kaya magsisirara. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay Diyos na seryoso sa lahat ng bagay. Itong inyo pong kakatandaan. Kaya ang ating paksa is you can get to God without seriousness. Ulitin ko, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na seryoso sa lahat ng bagay. Galatians chapter 6 verse 7, ang sabi ng Bible, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat lahat ng inihahasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ang pagiging seryoso ay napakahalaga sa Panginoon. Yan na huwag niyong kalilimutan. Ang pagsubok kay Abraham ay upang makita kung gaano siya kaseryoso sa Diyos. Ano ba yung pagsubok ng Diyos kay Abraham? Ako'y naniniwala, kilala niyo ito, alam niyo ito dahil doon siya nakilala. Nang subukin siya ng Panginoon na inibigay ni Abraham ang nag-iisa niyang anak, ang kanyang anak sa katandaan na si Isaac. Bigay mo sa akin, iangkon mo sa akin ang iyong anak. Tinignan niya ang kaseryosohan ni Abraham. At dahil si Abraham ay totoong seryoso sa Panginoon, ang sabi rito, hindi pa sumisikat ang araw, siya'y tumangon at umakyat ng bundok upang ihandog na nag-iisa ng anak. Kaya dahil sa nakita ng Panginoon ang kaseryosuhan ni Abraham, ay sinabi niya, sa pagpapalay, pagpapalain kita, yung ang sabi ng salita ng Panginoon. Si Samuel, na nakakakilala kay Propeta Samuel, ay naging tao dahil sa mabigat na kaseryosuhan ng kanyang ina na si Ana. So 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 18 ay makikita natin yung doon. Mababasa natin doon ang kanyang ina na si Ana ay baog. Hindi magkaroon ng anak. Kaya sa sobrang kaseryosuhan ni Ana, napagkamalan siya ni Eli na lasing. Sapagkat siya'y umiiyak at siya'y nananalangin araw-araw sa templo, yan ang sabi ng Bible, bumubukas yung bibig niya pero walang lumalabas na tinig. Kaya inakala ni Eli, high priest nung panahon ngayon si Eli, na siya ay lasing.
At sinabi ng Panginoon na ang iyong lingkod ay hindi lasing o hindi nagdadalang hati. Siya'y seryosong dumadaig sa Diyos at dahil doon, siya'y pinagpala, tinugon ng Panginoon. Ang pagsubok sa buhay ni Job ay bunga ng pagtatalo ng Diyos at ni Satanas ukol sa kung gaano kaseryoso si Job sa Diyos. Dahil si Satanas, ang sabi ng Bible, nagmamanik panao sa langit at sinabi ng Panginoon, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang taong matuwid. Katulad nga na sinabi ko, yung salitang matuwid, ang palalawakin yun, ang ibig sabihin ng seryoso. Walang taong seryoso na katulad ni Job na matatakot sa Diyos. Kaya sabi naman ni Satanas, magiging seryoso ba sa iyo yan kung hindi mo pinagpapala? Kaya nagsimula ang challenge. Sabi ng Panginoon, sige, alisin mo sa Kanya ang lahat ng Kanyang ari-arian, huwag lang ang Kanyang buhay, ay huwag mong gagalawin. At doon natin nakita na si Job ay isang seryoso. Lingkod ng Diyos. Kaya sabi roon, siya pinagpala pa rin ang gusto ng Panginoon. Kaya ang pagiging seryoso ay napakahalagang usapin sa Diyos. Kinalugdan ng Diyos si Job, bunga ng seryoso niyang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya tinawag siyang matuwid. Wala kang makikita sa Bible na personality na sa sobrang mabiro ay kinalugdan ng Diyos. Nakakita na ba kayo sa Bible? Tuwa man ako dito sa taong ito. Dahil sa sobrang niyang tingkoy, siya aking kinalulugdan. Meron ka ba nakita sa Bible na gano'n? Napaka-joker talaga nitong taong ito. Minabasa ka ba sa Bible na gano'n? Talaga ako'y nalugod sa kanya dahil ako'y napapatawad na araw-araw. Walang sinabi ang Bible na gano'n, kundi ang sinabi ng Panginoon, si Job ay kinalugdan niya sapagkat siya isang taong totoong seryoso sa lahat ng usapin sa buhay. Wala pong kinalugdan ang Diyos na kingkoy na hindi seryoso sa buhay. Pero hindi ko man sinasabi na magpakaseryoso tayo ng gusto. Hindi ako nagkakatawa, ha? Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Hindi ganun, ibig sabihin, maging matuwid at maging seryoso ka sa harapan ng Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 37, ganito ang sinabi, na dapat ang magiging pananalita ninyo'y oo kung oo, hindi kung hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ito'y nanggaling at namutawi sa bibig ng Panginoon. Matthew chapter 5 verse 37. Ang pangungusap ng Panginoon dito ay nagpapakita ng kaseryosuhan ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng oo ay maging oo at ang hindi ay hindi. Sapagkat kung sasamahan nyo pa ito ng iba, ng alibay, hindi na mabuti. Kaya ang ibig sabihin na nakapaloob doon sa salita nyo ng Panginoon ay maging seryoso kayo. Kung hindi nyo kayang gawin, huwag nyo gawin. Ang oo nyo maging oo at ang hindi nyo maging hindi. Ano ibig sabihin nun? Kayong magpaliwanag nun. Paunawakin nyo yung vocabulary nun. Ang ibig sabihin nun, be serious. Ayaw ng Panginoon, baka po kasi ano po kasi. Di ba? Ito mo yung isang kaluluwa na dumalo. Sabi niya, dadalhin ko ng buong sambayan dito. Yung sarili niya, hindi niya madala. Kaya ang ibig sabihin doon ng Panginoon, be serious. Huwag ka na lang magsalita. Magpakaseryoso ka. Dahil ang kasunod pag lumampas na daw doon sa oo, ang kasunod na nung masama na. Kasi mambubula ka na.
Kaya na nakapaloob doon yung salitang be serious. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng tao na hawakan ang Bible. Sapagkat ang Bible ay nagtuturo ng mataas na uri ng kaseryosohan sa pamumuhay. Kaya mas ahead sila sa Facebook. Dahil ang Facebook ay tampuan ng mga hindi seryosong tao. Puro fake. Edited yung mga mukha. Puro fake ang makikita mo dito. Fake na mukha, fake na ngiti, lahat pwede. Ipapakita nila. Di ba? Pero ang totoo nun, nagdurugo ang puso sa sobrang hirap na dinadanas niya. Tagpuan niya ng mga peke na tao. Kaya ang pagkakaalam ko, ang mga taong hindi naman siguro mostly na may Facebook ay mga taong hindi seryoso. Ang hanap ay puro joke. Diba? Pero ako, nagbubukas ako ng Facebook. Tinanggal ko na yung Facebook ko nga. Kaya gusto ko mapakita sa aking mga anak. Pero nagbubukas ako ng Facebook. Alam mo bakit? Andun kasi ang tao eh. Kailangan ang tao maligtas. Kaya meron pa rin tayo yung ating panambahan, ipinapasok din natin sa Facebook. Kasi nga andun ang tao, baka ba tayo yun ay tampuan ng mga taong peke. Di ba? Nakalagay doon, hindi man picture niya, picture ni Liza Soberano. Ang ganda naman itong chinikas na ito. Pero hindi naman pala siya. Picture ng isang modelo. Di ba? Kaya, hindi na seryoso. Kaya ayaw nilang bumasa ng Bible. Dahil ang Bible ay natuturo ng mataas na uri ng antas ng seryosong pamumuhay. Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kung talalawakin mo ang salitang ito, ang ibig sabihin ito, ang seryosong buhay ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin nun, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kung palalawakin mo ang vocabulary mo dito, ang ibig sabihin nito, ang seryosong buhay ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang tanda ng seryosong pamumuhay ng tao ay tanda ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ng tao sa loob ng gawain ng Diyos. Aray ko, tinamaan ako dun masyadong seryoso ang usapan dito. Ang bang oras matatapos ito, di ba? Kaya pag nasa loob sila ng gawain ng Diyos, atubili sila. Dahil napupunan nila masyadong seryoso ang usapan dito. Bagamat mayroong mga tao, yung nasa una, nagpapatawa na. Di ba? Pero siya, pinagpapawisan ng malapot. Masyadong seryoso ang usapan dito. Di ba? So, ito ang dapat natin maunawaan. Tatlong bagay po ang aking ipapaabot sa inyo. Kailangan po tayo maging seryoso sa ating buhay. Tatlong bagay lang ito. The miracle is something that man cannot get without seriousness. Ang himala ay hindi makukuha ng isang tao mula sa Diyos kung wala kang kaseryosuhan. O puro ka joke, puro ka Ang mga tao kaya ayaw humiwalay sa sanlibutan ay ayaw ng tao ng seryosong buhay. Diba? Nauunan nyo ba yun? Kaya ayaw nilang humiwalay sa sanlibutan dahil ayaw nila ng seryosong buhay. Pero nice ko ipaabot sa inyo mga kapatid, the miracle is something that man cannot get without seriousness. Isang halimbawa rito, sa Matthew chapter 17 verse 15 to 21, ang sabi rito, kung babasahin natin ito, ang sabi rito sa verse 15, ang sabi rito ng isang babaeng hintil,
Sabi rito, Panginoon, mahabag ka sa akin ang aking anak na lalaki, o mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap sapagkat madalas na siya nasusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, kung laking walang pananampalataya at taksin, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At pinapulikaan siya ni Jesus. At ang demonyo'y lumabas sa kanya at ang batay tumaling mula ng oras ng yaon. Nang magkagayo'y nagsilapit ng buko ng mga alagad kay Jesus at nagsabi, bakit nga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, dahil hindi siya seryoso. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroong magkaroon kayo ng pananampalataya na silaki ng buti ng binhi ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Another example, Lucas chapter 7, verse 12-15. Sabi rito, at nang siya ngayon malapit na sa pintuan ng bayan, narito inilabas ang isang patay, bugtong na anak ng lalaki ng kanyang ina, at si Bao, at kasama niya ang maraming tao na taga-bayan. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, ang tinutukoy dito yung ina ng bata na namatay, yung lalaki, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Tumatangis siya kaya nakita ng babae yung kaseryosuhan niya. Nakilala niya ito isang babaeng bao. Hindi po yung bao ng niyog na, hindi sabihin ng bao, balo. Wala nang asawa, patay na. Kaya alam ni Jesus ang katayuan ng babae, ang inaasahan niya yung lalaking anak niya. Kaya nagdurugo yung puso niya, kaya kita-kita niyang kaseryosuhan ng babae, ito yung kanyang pag-iyak. Kaya sabi rito, at pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya kinahabagan niya, sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. At siya lumapit at hinipo ang kabahong at ang nagdadala ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At naupo ang patay at nagsimulang magsalita at siya ibinigay niya sa kanyang ina. Praise God. So, ilan lang po ito sa mga katotohanan na ginawa ng ating Panginoon. Dagdag natin yung buhay ni Bartimeo. Bartimeo ay pula. Sa Marcos, chapter 10, ating bibigyan ng pansin. Doon sa verse 45, nakikita ninyo yung sinabi doon ng Panginoon. Ang sabi roon, lumisigaw si Bartimeo, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pinatigil siya, sinawata siya ng maraming tao. Tumigil ka! Pero ang sabi doon, lalong nagsusumigaw si Bartimeo, siya isang pulubing bulag. Jesus, mahabag ka sa akin! Kaya nakita ni Jesus ang kaseryosuhan ng lalaki. Sabi ng Panginoon, tawagin mo siya. Itinayo ng mga alagad, si Bartimeo, halos mapugto yung hinina sa pagsigaw. Paglapit kay Jesus, ano sinabi ni Jesus? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Bakit pati mo? Siguro, nakita nila, lumalapit si Bartimeo. Panginoon po, huwag ka sa akin. Ang bula. Bakit tinanong ka? Anong gusto mo gawin ko sa iyo? Tinitignan ng Panginoon ang kaseryosuhan ng puso ni Bartimeo. Panginoon, ibig kong makakita. At alam niya ang damdamin ni Bartimeo dahil mula sa pagsilang na simbula. Kaya kita niya ang kaseryosuhan ni Bartimeo. At yes, hindi siya nagkamali dahil nang ang lalaki yung nakakita, hindi na unang hinanap ay salamin. Sumunod siya sa Panginoon. Hindi siya umuwi. Basahin mo kasaysayan. Hindi siya umuwi. Hindi nga muna tinignan kung ano ibig sabihin ng mga kalawakan, yung mga ipon at tumukulis.
Dahil sa pakinig lang niya yung naririnig. Wait. Ano yun? Ibon yun, ibon. Ano yung itsura ng ibon? Diba? Hindi siya naging curious kung ano yung nasa paligid niya. Ang sabi doon, instantly na siya gumaling, sumunod siya sa Panginoon. Seryoso. Hindi nagkamali ang ating Panginoon. Pangalawa, you cannot obtain forgiveness without seriousness. Hindi mo makukuha ang pagpapatawad ng Diyos kung wala kang kaseryosuhan sa buhay. Ang apat na lalaki, maliit kung binabanggit ito, na nagdala ng lumpo sa Panginoon. Sa Marcos at chapter 2, verse 1 to 5, binutas nila yung bubungan. Doon mo makikita talaga seryoso. Makita na lang, nakasarado na, punong-puno na ng tao. Hindi mo nakasarado, kaya wala nang mataanan, nandun yung mga tao. Nalagahanap ng himala mula sa Panginoon. Kaya ang ginawa nila, kung hindi pa naman seryoso, hindi na umalis. Hindi sinabi, masusunod na lang. Tagal mo kasi magbihis eh. Hindi sinabing gano'n. Ang sabi doon, umakyat sa bubungan. Kung hindi ka ba naman seryoso, hindi na inalaala yung may-ari ng bahay. Baklasin mo yung bubungan. Kaya anong sabi doon? Nang lumabas siya sa harapan ng Panginoon, ano ang wika na ano na binanggit ng Panginoon? Anak, pinatawad ang iyong kasalanan. Kung wala kang kaseryosuhan, hindi mo makukuha ang pagpapatawad ng Diyos. Another example. Sabi rito sa Lucas at chapter 7, verse 37 to 48. Alam nyo, kung gusto nyo makita ng ano yan, panoorin nyo mamaya yung video. Panoorin nyo lang. Para makita nyo kung saan nasulatin, nilalagay ni Pilat yan. Kaya marami na naman pag maghapon na naman yan nakatutok sa computer mamaya sa dami ng verse dito. Lucas chapter 7, verse 38 to 48. 37 to 48. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan at nang malaalaman niyang siya nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungguento at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis ay pinasikulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa at ang mga ikikinuskos ng buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ng kanyang mga paa at pinapahiran ng ungguento. Na makita nga ito ng mga Pariseo na sa kanya nag-anyaya ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi ang taong ito kung siya isang propeta ay makikilala niya kung sino at kung ano ang babae ito na sa kanya humihipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, bro, sabihin mo, kung ating itutuloy yung kasaysayan na yan. Sabi ng Panginoon, alin ang mas malaki ang pag-ibig? Alin ang mas seryoso? Yung nagkautang sa iyo, nagkasala sa iyo ng maliit, o nagkasala sa iyo ng napakalaki? Sabi ni nung Pariseo na si Simon, hindi si Pedro yun. Panginoon, yung nagkasala ng malaki. Sabi ng Panginoon, tapat ang paghato. Sabi niya, nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo man lang ako pinaganda ng ugali nila yung kaugalian nila yun. Ng tubig na mapanguhugas ng aking mga bata. Kasi kaugalian nila yun, kapag pumapasok ka sa bahay nila, inuhugasan nila yung paa. Meron silang alipin na tagapanghugas ng paa. Pero sabi niya, pero ang babaeng ito na sinasabi mong makasalanan, sa pagpasok pa lamang niya, hindi na siya tumigil ng kaluluha at yung luha na pumapatak sa kanyang aking mga paa ginawa ng tubig
na panghugas at kinukuskus niya, ini-scrub niya ang kanyang buhok. Nakita ng Panginoon yung kaseryosohan niya. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng kaseryosohan? Ano pa rin doon? Yung pabango na yun, na binigay sa kanya, imported yun. Yun ay nakasil. Kaya sa ibang ebanghelyo, pinunayo ni Judas, anong layunin ng pag-aaksaya nito? Kasi alam ni Judas na pwedeng ipambili yun ng napakalaking halaga. Yun ay nakasil. Hindi katulad dito, pipisit mo lamang, okay, magagamit mo pa sa kinabukasan, di ba? Yun hindi. Pag oras na pinasa, tapon lahat. Napakamahal. Mga anak ng mga prinsesa lang ang meron doon. Kaya yung iba, ang komentaryo nila, ng iba mga komentarista, ang babae yun, si Magdalena daw, yun ay nakuha niya galing sa isang parokyano niyang mayaman, naging customer niya. Yun yung ilan sinasabi ng ilan. Kaya meron daw siya noon, niligado sa kanya yun. Ibinuhos niya sa paa ng Panginoon. Ano sabi na ng Panginoon? Ginawa niya ang pinakamabuti. Kaya sinabi rito, ang pinapatawad kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y umibig ng malaking katapwat at sa pinatawad ng kaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ang pagiging seryoso ay pinakikitaan ng halaga. Kapag ang isang tao ay wala pang nakikitang halaga na ginagawa niya sa gawain ng Diyos, ano yung halaga? Yung effort, hindi pa yan seryoso. Wala pa siyang ipinagpapalit dahil lang sa gawain ng Diyos. Hindi pa niya na ipagpapalit yung kanyang pera na pambili ng iPhone para sa gawain ng Diyos, hindi pa rin seryoso. Yun ang ibig sabihin yung halaga, yung value. Kasi ginawa ng babae. Pangalawa, ang pagiging seryoso ay nagpapatibay sa pamamagitan ng kanyang pagpili. Kapag hindi ka pa marunong pumili kung alin ang pahalagahan mo, ang mga bagay sa sanlibutan, o ang ating Panginoon, hindi na pa rin seryoso. Pangatlo, dito ako magtatapos. Salvation is not achieved by man without seriousness. Hindi mo makukuha ang kaligtasan nang wala ang kaseryosuhan sa Diyos. Nadalo ka lang sa gawain ng Diyos dahil meron ka lang pinagbibigyan. Madalo mo na, baka may text pa kung ito. Asan ka na? Bakit wala ka? Pali ang puso dyan. Pagkagano ng narasyon natin, hindi ka pa rin seryoso. Salvation is not achieved by man without seriousness. Ano dapat natin maunawaan? Ang lahat ng mga taong pumupunta ng langit ay bawang mga seryoso. Walang kingkoy. Nasa si Dolphy, hindi ko alam. Yun ang makikita mo sa Bible. Si Enoch lumakad, nakasama ng Diyos, hindi siya nakasumpong ng kamatayan. Ang basahin niyo yung salita roon, dahil siya'y lumakad, nakasama ng Diyos. Natandaan ko nun yung pangangaral ni Pastor Boye. Pagiging, nabanggit niya yung pagiging parang nakaseryoso kasi ang tao daw kasi panal lang pag nasa loob ng church. Kaya pag uwi sa bahay, ang mga bunganga rumaratsada na. Kaya pag nasa bahay at nasa church daw, panal. Ang tunay daw ng pagsamba ay sa tahanan, hindi daw sa bahay. Hindi daw sa dito, doon daw may expose.
Yung tunay na pagsamba. Kaya sabi niya, paano kaya kung panauhin mo si Pastor Mitchell, tumuloy sa iyo ng 2 araw? Kakanta ka kaya ng ano? Ilabas mo na ang nagnago mo sa iyong pantalon. Sinabi talaga ni Pastor Mitchell, kakanta ka kaya ng gano'n? Baka nga kahit kung kanta lang na sana 2 ang puso ko, hindi ka makakantay dahil kita mo yung tao, seryoso yun. Ganon ang Diyos. Hindi ko man sinasabi, hirap pala dito, dapat talaga. Hindi ko man sinasabi maging seryoso. Kaya kita naman ninyo, di ba? Pagkatapos ng ating pagkikipong, kita ninyo kung paano tayo dito. Ang ibig ko sabihin, hindi naman pinagbabawal dito ang huwag tumawa. Ibig ko lang sabihin, maging seryoso na sa lahat ng bagay. Dahil may kinalaman yan sa pagliligtas ng tao. Isang halimbawa dito, ang buhay ni Zacchaeus sa Lucas sa chapter 19 verse 1 to 9. Ito na lang babasahin. Kwento ko na lang sa inyo yung buhay niya. Para lang makita niya si Jesus, anong ginawa ni Zacchaeus? Si Zacchaeus isang mayaman, multimillionaire, chairman ng BIR, tax collector, manginingil ng buwis. Hindi siya basta manginingil ng buwis, kundi officer siya, chairman siya. Ang sabi doon, para lamang makita niya si Jesus, dahil hindi niya makita dahil sa kapal ng tao, si Panda. Sino Jesus na yun? Ang sabi doon, umakyat siya sa puno ng sikomoro. Ang puno ng sikomoro ay napakalaki. Hindi na sinabi kung anong paraan ang ginawa niya. Takbo ko siya. Di ba ganun yung mga kwento ng mga unano, di ba? Si Zacchaeus, nakakanda dupilas doon sa puno ng pinagtatawanan siya noon. Pero si Zacchaeus, seryoso. Kaya nung umakyat siya doon, pawisan siya, dumaan si Jesus sa kanyang tapat. Zacchaeus, bumaba ka dyan at kinakailangan na ko'y tumuloy sa iyo. Ang Panginoon ay dumadalaw sa matahanang seryoso na lilinis. Masahin nyo, siya lang ang bukod tanging bahay na dinalaw ng Panginoon. Pagkatapos doon, nakaupo sila doon, biglang tumayo si Zacchaeus. Panginoon, narito ang kalahati ng aking kayamanan na ibinibigay ko sa mahihirap. Aba, seryoso na ito. Sabi ng Panginoon, pera na ito, pera na. Dahil ang tao, pagdating sa pera, pag pera ang kinantin mo, ay, naku ba? Pero ang sabi nito, yung pera niya, ipamamahagi niya, seryosong usapan na yun. Kaya sabi ng Panginoon, dumating sa tahanang ito ang pagliligtas. Di ba? May kinalaman sa kaligtasan ng pagiging seryoso ng tao. Isa pang halimbawa, ang lalaking mayaman. Alamig ko na rin binabanggit ito. Matthew chapter 19 verse 16 to 22, sinunod daw niya ang kautusan. Ang tanong niya, Guro, anong gagawin ko upang ako'y maligtas? Gusto niya maligtas, pero hindi siya seryoso sa kaligtasan niya. Mas seryoso siya sa business niya. Di ba? Ano sabi ron? Ang sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa iyo. Nagawa mo na ang kautusan. Maigalang mong iyong ama't ina. Huwag kang magnanakaw. Nagawa mo na lahat yan. Isa na lang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian. Pamahagi mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Naging seryoso siya, pero hindi sa kaligtasan, naging seryoso siya para sa kanyang kayamanan. Bumusopan. Sabi ko sa inyo, pagdating sa pera, ibang usapan na yun. Ano sabi ng Panginoon? Kahit hirap sa taong mayaman ang mapapasok sa kaharian ng Diyos. Another example, ang tatlong magkakaibigan. Ito, mabiro ito, kabataan ito eh. Oo, mabiro ito mga ito, tatlong kabataan ito, ito yung tatlong itlog ng bayko yung bibigyan ng pansin kasi sila yung mga magkakaibigan na kabataan.
Si Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel sa chapter 3, verse 12 to 18. Pero dumating sa panahon nila na nagkaroon ng batas si Nabucodonosor. Nagpatayo siya ng malaking ribulto, kasi laki ng ribulto doon sa Ortegas, doon sa Robinson Galleria. Ganun-ganun ang hitsura. Nagpatayo siya ng malaking ribulto, at ang sabi roon, kapag narinig nyo ang trompeta ng hari, luluhod kayo sa ribultong ipinatayo ko, dahil kung hindi, mamamatay kayo. Ano sinabi ng ano? Eh, andun sila yung mga barangay captain eh. May mga tungkulin, kung babasahin nyo yung aklat ng Daniel, yan ay kaibigan ni Daniel. Si Daniel ay may opisyal ng bayan na pinasasakupan ni Haring Nabucodonosor. At yan ay mga kaibigan niya, kaya kasama yan. Hindi maaari sila yung konsihal ng bayan. Kaya nung tumunog na, number 1 na kautosan niya sa mga Israeli, huwag kang luluhod sa mga Diyos-Diyosan. Ano sinabi yung tatlo? Uy, joke-joke lang ito. Hindi na duda tayo, buhay ng kapalit niyan. Uy nga, di ba? Pinakita ng tatlong magkakaibigan ang pagiging seryoso nila. Buhay ang kapalit nun. Pero ang sabi doon, parang mga dayaming hinipan ng hangin, ng mga tumbal lahat ng mga tao. Bukod tangi yung tatlo, ang kitang-kitang nakatayo. Be serious. Hanggang kamatayan. Nakakita ng mga sip-sip. Mahal na hari. Mayroong mga tatlo na inatasan mo manungkulan sa bayan mo ang hindi ka nire-respeto. Hindi sila lumuhod sa ribulto na iyong pinatayo. Kaya pinaharap nila. Sinausap niya yung tatlong magkakaibigan. Ano sabi ng tatlong magkaibigan? Kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan ang pinatayo mo. Sabi ito, nang galaite ang ano. Sabi nung, ang mukha daw ng sabi nung, ang mukha ng hari pumula sa galit. Pinainit ng 7 beses yung horno at tinatapon yung tatlong magkakaibigan. Pero ano sabi ron? Dahil ang tatlong magkakaibigan, seryoso hanggang kamatayan. Nung ihagis sila doon, yung naghagis, yung una na nasunog dahil sa iloy. Yung naghagis, basahin nyo, yung naghagis yung sila unang naghiyag dahil sa sobrang init. Pero nakita nung hari, yung tatlo bumubulong sa loob, hindi man lamang nagagalaw yung buo. Tumayo pa rin at naglakad. At ang sabi ng hari, ilan ang tinapon nyo? Di ba 3? Ba't ang tingin ko? Ay 4. Tang-isa'y mukhang anak ng Diyos na buhay. Babasahin nyo nandun natin. Naligtas ang tatlong magkakaibigan dahil sa kanilang pagiging serious. Salvation is not achieved by man without seriousness. Another example, si Mardoqueo. Walang pinagkaiba ang buhay ni Mardoqueo. Yan ang nakakakilala ng buhay ni Mardoqueo. Ang amahin ni Reyna Esther. Si Kapitan Aman, ang sabi roon, ay hindi niluhuran. Ang taong ito ay Prime Minister ni Haring Asuero. Sabi doon, dumaan, lahat ng tao lumuluhod kay Aman kasi Prime Minister nga siya eh. Ng hari ng Persia na siya Haring Asuero. Ang sabi doon, si hindi lumuhod. Kaya kinaingisan siya ni Aman. Ano sabi ko, basahin yung kulangin tayo ng oras. Pero si Mardoqueo ay nanindigan. Seryoso yung pinanindigan ng kanyang pananampalataya. At nangyari sa bandang huli, yung pinaka-excited doon eh. Sabi din ng hari, ano ang the best na pwedeng gawin? Tinanong niya yung Prime Minister niya sa kinalulugtan ng hari.
Sino bang pinalulugan ng hari sa kahariang ito? Hindi ako. Isakay sa pinakamahalagang karuwahin ng hari at ang pinakamahal na kasuotan ng hari ipasuot sa taong iyong. Ganun, ipasuot mo, gawin mo kay Mardoqueo. Namula siya sa kagigilan ko. Aking mortal na kaaway. Kaya ano nangyari yun? Dahil sa paninindigan ni Mardoqueo, pinagpala siya ng Diyos at ang Israel ay naligtas. Dahil sa pagiging seryoso ni Mardoqueo at ng kanyang ampun na si Reina Esther. Si Reina Esther, nakitaan mo rin ang pagiging seryoso niya. Dahil sabi niya, hindi ako po pwede pumasok sa hari nang hindi niya ako pinatatawag. Sabi ni Mardoqueo, kung mamalay, maliligtas ka at ako lang ang mamamatay. Kung hindi mo yung gagawin, may gagamitin ng Panginoon. Kaya sabi ni Reina Esther, sige, gagawin ko, mamatay kung mamatay. Seryoso si Reina Esther. Mantala kung tutuusin, bahala ka ano dyan. Di ba? Dito na ako, Reina na ako ito eh. Ano sabi doon? Nanindigan, napaka-serious. Si Reina Esther at ang kanyang stepfather na si Mardoqueo. Iyon niya yung kapatid yun ng kanyang pinsan ng kanyang tatay. Sa aking pagkatapos, isang halimbawa ng pagiging seryoso ay ang larawan ng lalaking mayaman sa Hades. Diba? Lucas chapter 16 verse 24 to 30. Ang sabi ka roon, siya'y sumigaw at sinabi, samantalang na siya nabubuhay, puro kalayawan ng ginagawa nito, may papaliwanag niyo doon. Diba? Puro kasiya, puro pagbibiro. At siya'y mamatay, sabi nito siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, subuhin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig. Niya sa tubig, ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. At sinabi niya, pinamamanhig ko nga sa iyo, Ama, na subuhin mo siya sa bahay ng aking ama. Seryoso talaga siya. Diba? Kasi ilang beses niyang kinukulit si Abraham na si Lazaro ipabaligin dahil mayroon pa siyang 5 kapatid. Baka mapunta ron. Sapagkat naman may 5 kapatid na lalaki upang sa kanilang patutuhanan niya, baka pati sila mga parito sa damong ito ng pagdurusa. Tatapat sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. At sinabi na, hindi ang mga Abraham, talagang seryoso. Hindi nagbibiro. Tatapat kung ang isang mula sa mga patay, makaparoon sa kanila sila'y magsisisi. Ang seryosong usapin ay dito pinag-ahandaan, hindi sa kabilang buhay. Naging seryoso siya doon sa kabilang buhay. Kailan ka magiging seryoso? Tulad ng lalaki nito. Ang pagiging seryoso dito sinasagawa. Aling ayaw mo ng ganitong usapan sa ngayon. Masyadong seryoso. Pero darating ang araw, hahanapin mo ang seryosong buhay. Maniwala ka sa hindi. Darating ang panahon, hahanapin mo ang seryosong buhay. Seryosong relasyon, seryosong pamilya. Kung bakit may mga wasak na tahanan dahil may mga taong hindi seryoso sa buhay. Hindi sila seryoso sa relasyon, sa pagpapamilya. Kung bakit may mga taong alipin ng drugs, alipin ng bisyo, sapagkat hindi sila seryoso sa kanilang buhay. Dahil kung seryoso sila, pag-aalagahan nila yung pananalapi nila para sa kinabukasan nila. Pero anong ginagawa nila? Yung kasangguan nilang sakot lumustayin sa bisyo, sa kung saan dahil sila'y hindi seryoso. Kaya maraming babae umiiyak dahil maraming lalaking hindi seryoso sa relasyon. Kaya sabihin ko nga sa inyo, maaari sa ngayon ayaw mo ng seryosong buhay dahil bata ka pa. Pero darating ang panahon na hanapin mo ang seryosong pamumuhay.
seryosong relasyon, seryosong lalaki, seryosong kaibigan, seryosong ama, seryosong ina, seryosong mga kaibigan. Hahanapin mo yan isang araw. Bakit hindi mo pa sa ngayon gawin? Bakit hindi mo talikuran ng mga taong walang kaseryosuhan sa buhay? Tatlong bagay ang aking ipinangusap. Miracles is something that man cannot get without seriousness. You cannot obtain forgiveness without seriousness. Salvation is not achieved by man without seriousness. Hindi mo kaya makuha ang kaligtasan kung wala kang kaseryosohan. Kailan ka magpapakaseryoso? Sabi ng mga tao, time is gold. Kailan ka magpapakaseryoso sa buhay? Kung natin ang ating mga ulo, nangusap ako sa isang seryosong pag-uusap, pinagsaan ko nito, things we can get to God without seriousness. Wala kang bagay na makukuha sa harapan ng Diyos kung hindi ka seryoso sa iyong pag-uusap. Praise God. Tayo